Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong naging reaction, no? Commentary ni Ka Eric at ni Dr. Badoy. So dito sa episode na to ng Laban Kasama ang Bayan, hindi lang sinabon ni Dr. Badoy at saka ni Ka Eric itong si Idol. Pero dito malalaman mo na, pinapanood rin pala nung dalawa si Idol. Kasi tinawag na Mr. Grandstanding itong si Idol ni Dr. Badoy. So kahit hindi nila kasama, no, o hindi sila resource person ito ni Idol o ng mga senador, pumapalag na rin, 'di ba? Imagine niyo ilang araw na yung mga resource person na humaharap kay Idol, pinapalagan na siya. Anyway, let's go at pag-usapan. But even before we do that, let's do the intro. Meron pa tayong ilang may init na issue na ating tatalakayin. Ito, tila isang sabong ang naganap sa pagdinig ng Senado ngayong kahapon to, Ka Eric. Kahapon nangyari ito. Ito ay matapos mag-akusa ang isang senador na may nangyayaring korupsyon sa programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik loob na rebelde. Narito balita ni Troy Gomez. Ayun. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you're accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senado matapos magkainitan si Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ay tila umuusok sa galit si Galvez kasunod ng alegasyon ni Tulfo na may bahid ng korupsyon ang programa para sa pagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating miyembro ng MILF. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa rin the commissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir. sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Ang alegasyon ng Alam mong galit na si Yusek Galvez. Dati po siyang secretary, no? Under sa PRRD administration. Ngayon, ni-utilize din po siya ni PBBM as undersecretary dahil ang ating DND secretary ngayon ay walang iba kundi si Secretary Gibo Teodoro. Okay? korupsyon ay dala ng report ni Galvez sa komite. Binanggit ni Tulfo na sa report ni Galvez, nasa 26,132 na combatants na ang nadisarmahang rebelde. Pero nasa 4,625 lamang na armas ang naisuko sa gobyerno. Ang bawat combatant ay tumanggap ng tig 100,000 piso ayon naman kay Galvez. Para kay Tulfo may anomalya rito dahil ang cash grants na naipamahagi ng gobyerno ay umabot na sa 2.6 bilyong piso. O anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung baril para mabigyan siya ng cash. Alam mo, etong style ni Idol, no? Yung style ni Idol. Ano siya eh? Palalabasin niya, pagmumukain niyang alam niya yung sinasabi niya. Okay? Ngayon, pag hindi niya na kayang tindigan yung mga pinagsasabi niya dahil nako-correct na siya ng kanyang mga resource person, ang sistemang ginagawa niya, no, from the previous video, kung mapapanood niyo, anong ginawa niya kay Galvez? Di ba binara niya ng binara? Hindi niya pinapatapos magsalita. Tapos, mag-accuse siya. Ang pagkakaalam ko, kung ikaw nag-aakusa, dapat i-prove mo yan. Na ina-accuse mo sa taong yan, totoo. Hindi yung hihingi ka ng ebidensya. Ikaw ang maghahanap ng ebidensya and you need to prove them na tama yung accusations mo dun sa tao. 'Di ba? Yan yung sistema ni Raffy Tulfo. The only senator na nakikita ko ang sistema pangbasurahan. 'Di ba? Hindi ba 'tong maturuan ng mga kapwa niyong senador?
Na 'pag ikaw binuka mo yung bibig mo, siguraduhin mong may ebidensya ka laban dun sa tao. Yung ebidensya mo can stand in any place. Whether diyan sa hearing niyo o puwedeng umabot sa korte. 'Di ba hindi na ba kayo napapagod na etong si Raffy Tulfo panay pang-aakusa lang ang ginagawa? O ngayon, pinapalagan ka na ng mga tao. I'm very sure sa lahat ng taong ipinahiya ni Raffy Tulfo diyan, magmukha lang siyang magaling. Kahit wala naman talaga. Paglabas ng Senado, abot langit siguro ang pagmumura sa kanya. Cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi, my life, surrendery ako. Tsaka dito mapapansin niyo guys, no? Habang pinapanood niyo to. Pag sumagot na si Ka Eric, mapapansin niyo na kahit gakulangot, walang alam si Aidel diyan sa topic na dinidiscuss niya kay Yusek Galvez. Totally wala siyang alam. Kasi walang sinabi si Ka Eric na at least tumugma sa sinasabi ni Aidel. No? Nasaan yung baril mo? Alam naman pupunta sila, may dala-dalang batuta lang. O may dalang gulok. MLF ako, ito, ang armas ko, gulok. Kahit 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Nang sinabi ni Galvez na hindi sila korap, ay nilinaw naman ng senador na hindi si Galvez ang kanyang tinutukoy, kundi ang mga tao na nasa kanyang organisasyon ang posibleng korap. But I definitely take offense, Senator, that you are already Hindi mo naman kailangan sabihin na si Galvez ang korap eh. The fact na merong korap under his wing, under his watch, para tuloy lumalabas na kinukonsinti niya. 'Di ba? Kasi even before nyo makita kayong mga external people, dapat from the internal people pa lang, makita na nila yon at makorek nila. Kasi kung hindi nila makorek yon, there's a possibility na hinahayaan lang nila or nagbe-benefit din sila. Kaya hindi pwedeng maging depensa ni Aidel na hindi naman ko sinasabihan ko eh, baka meron dyan sa mga kasama mo or yung mga kasama mo. Diba? Kung kaya yung patunayan ni Aidel, pwede naman siya mag-file ng kaso laban dun sa mga ina-identify niyang korap. Puro siya baka. Pag nasira ba yung pangalan ng mga tao dyan, ng organization, ng division, ng departamento ni Yusek Galvez? Diba? Ano ba yan? Ito yung sinasabi na if napanood nyo, mamaya magre-react din tayo dyan. Yung sinabi ni Mikey tsaka ni Excel eh. No? Nagsalita na sila tungkol sa issue ng mga pinagsasabi ni Aidel. telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Pero sa kabila nito ay nanindigan pa rin si Tulfo na may nangyayaring korupsyon. Siyempre maninindigan siya kasi ayaw niyang mapahiya. Pero yung mga taong nag-iisip, whether or not binoto siya, alam na puro ka lang ang tawag ni Atty. Limbayan, invento time. Wag ganyan. Hindi dapat ganyan. 'Di ba? Maraming taong iniisip, totoo yung sinasabi mo. O tama yung sinasabi mo. At the end, at the expense of what? Of these people? Departamento, katauhan ni Yusek Galvez? Ang pagiging Or defensive rather, yung leadership ni Yusek Galvez dyan sa departamento niya? ni Galvez ay pinuna na rin ng senador sabay hamon sa kalihim na magpakita ng ebidensya na hindi sila korap. I don't know, ba't ka nagagalit? Nakakatawa, no? Si Yusek Galvez pa ang kailangan i-prove na hindi totoo yung sinasabi ni Aidel. It should be other way around. Dapat i-prove mo, Aidel, na korap nga ang departamento ni Yusek Galvez. 'Di ba? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may Hindi ko alam kung napapahiya na rin itong dalawang senador na kasama niya eh. prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Alam mo kung ano maganda? Imbitahin niya si Ka Eric at saka si Dr. Badoy. 'Di ba? Para mas masaya. Kasi si Ka Eric,
First hand experience eh. In-avail niya yan eh. Lecturer niya si Idol dyan sa mga pinagsasabi niya. Ang gawin sana ni Yusek Galvez is dalhin si Ka Eric dyan sa susunod na hearing nila at si Ka Eric ang pag-explainin. Okay, we will just, And I would even apologize. Ah, diba? Tingnan mo yung itsura ni ni Senator Nag-i-interview na eh, yung dalawang senador eh. Pakinggan nyo. Even apologize. Oh, diba? Nagulat si Senator Amy. Wait lang, balik tayo ulit. Ng korupsyon. okay, we will just, And I would even apologize. Oh. Diba? Naano na rin si Senator Amy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Alam niyo mga kababayan, Si ano, mahirap si- po si itong Tulfo. Ayan na. Talaga mahilig sa mahilig sa grandstanding. grandstanding. We will call him out on this. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik. Alam mo dito si Ka Eric. Nasaludo tayo rito kay Ka Eric. Bakit? Kasi kapalit ng buhay niya, sinisiwalat niya lahat ng proseso, sekreto ng mga CPP, NPA, NDF. Of course, definitely, same with Dr. Abadoy. Actually, there was even one session, I joined that. Hindi naman siya seminar, it's just a session between parents. Yung parents na ang mga anak ay nare-recruit. Okay? Doon mo makikita kung gaano ka-passionate si Dr. Abadoy na tulungan yung mga magulang ng mga taong ito na nare-recruit ng mga operative through different organization. Guys, mayroong mga organization, mga pseudo-organizations, okay, na nag-i-exist sa mga universities. Ako, sinabihan ko yung mga classmates ko from college na may mga binatilit, dalaga na nag-aaral. Sabi ko, wag niyong papasukin sa mga ganitong eskwelahan. May maraming operatiba dyan. And even some of my friends na nagtatrabaho sa mga university. They have reports ng mga anak. No? Yung mga magulang, pinupuntahan sila sa eskwelahan at hinahanap yung mga anak nila. Kaya may mga organization sa ibang university na ibinaban. Hindi na para i-mention ko yung name ng organizations na yan. Kung nanonood kayo ng Laban sa Bayan, Laban Kasama ang Bayan, there are times na may mention nila yan. No? Kung ano yung mga organization, saan skulahan sila, or saan university or college sila, anong tawag doon? Hindi accredited eh. Hindi ina-accredit ng mga universities eh. Pero itong mga eskwelahan na to, or itong mga organizations na to, they're just there as, pseudo-legit organizations. Pero inindoktrinahan na nila yung mga kabataan natin. Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably the documents were not available immediately during that hearing. So give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 eh. Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin si Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob na may mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, Imaginein mo, wala ka nang alam, nakakadagdag ka pa
Idol. Babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. Who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. By the way, dun sa naging commentary video ni Attorney Claire, no, marami siyang in-explain doon na nagbe-bridge ng gap para mas lalo niyong maintindihan kung ano tong sinasabi ni Ka Eric. Asan na yun? Ayan, dito. So, dito sa video na to ni Attorney Claire. Hindi ko na siya ipi-play. Hayaan ko na lang kayong i-play nyo. Marami kayong maintindihan. At doon lalo mas may inis kayo sa pagiging grandstanding ni Idol. Tuloy tayo. Conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, ng propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi So obvious dito, pinapanood nga no, nila Ka Eric at saka ni Dr. Abadoy. Si Idol. kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. No? Maganda sana kung yung susunod na hearing, humarap si Ka Eric. Tapos, dali ni Ka Eric yung energy niya nung siya ay nung kaharap niya yung mga congressman. 'Di ba? Tingnan natin kung saan pupulutin tong si Idol. at e-clip program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, Ang tanong, kailan ba nag-imbestiga tong si Idol? Na based dun sa mga investigations niya, no, thorough investigation. Na ipipresenta niya every Senate hearing na nagjo-join siya. Sige nga, pakisabi, kailan? hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Ayan, pakinggan niyo itong mabuti ha. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine. Yeah. By the way, Dr. Abadoy was, I think she was the former spokesperson of NTF-ELCAC. No? Kaya alam niya yung mga detalyeng to. Mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, ang dami pala. Hindi lang yung mga combatant. Marami palang involved dyan. No? Tapos tayo, halimbawa, kung walang nagsalitang ganito, o hindi nagsalita sila Dr. Abadoy at saka si Ka Eric, ano mangyayari sa atin? Pagaya na lang tayo sa mga Tulfonatics na kung ano sinasabi ni Rafi Tulfo, yun na yung, tinatawag niya laging Bible truth. Nakakabisado ko ng mga favorite words ni Idol. Bible truth, regardless. Ano pa yung iba niyang ginagamit? You're hearing but you're not listening. Ano pa yung mga favorite ni Idol na sabihin? PA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno
ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala akong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta? Yan ang sinasabi ko eh. Dapat talaga itong si Ka Eric, maimbitahan, no? Kailangan yata ng seminar nito ni Idol eh. Ito si Ka Eric, basta alam niya yung kanyang karapatan at nabibridge yung karapatan niya yun. Ipaglalaban niya yan. No? Nung nangyari yung issue nila dyan sa House of Representatives, doon ko naintindihan kung bakit hindi rin naman masama na may mga taong gaya ni Ka Eric. No? Na may pinaglalaban. Parang yun yung moment na parang naging okay sa akin na kung ganito naman pala yung mga politiko natin, hindi ka na magugulat kung merong mga gaya ni Ka Eric na tinalikuran ng gobyerno. Diba? So dapat sana po naging open-minded muna kayo. Diba ito si Idol, ilan na ba? Ilan na bang ini-endorse nito na galing sa sa mga multi-level marketing? Tapos hindi siya open-minded. Paano magiging open-minded si Idol? No? Based nga sa kanyang mapakagaling na analyzation. Kung papanoorin nyo ulit guys, based sa kanyang analyzation, lumalabas doon na tama ang kanyang logic. Ang mali lang niya, may mas tama sa kanya. Of course, yung explanation ni Ka Eric, yung explanation ni Attorney Claire. No? Bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging Dyan naman magaling si Idol eh. Ganun lang kabilis. Alam mo, sa Amerika nga, American citizen yan si Idol. Sa Amerika, may jury. Diba? Na maraming kailangan pagdaanan na proseso. Even before sila mag-come up sa isang desisyon. Same dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa mga lawyers at mga abogado, at mga judges. Mahaba-haba ang kanilang pag-aaral tungkol sa batas. Maraming kinakabisado and all. Pero hindi kami agad-agad nagbibigay ng conclusion. Because you have to go through the process eh. Pero pagdating kay Idol, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, may corruption. Diba? So, ang dami mong na-miss out na information. Para sabihin mo, na itong ahensya to, itong departamentong to, o itong taong to, ay corrupt. Diyan siya magaling eh. Yung feeling niya, akala niya, ang galing-galing niya. pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado, every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Meron pa tayong Ang problema, hindi niya na kasi alam yung difference ng dalawa. 'Di ba? Kaya nagko-crossover na tong si Idol. 'Di ba? Si Idol Rafi nila. Hindi ko alam kung gaano karaming beses pa kailangan mapahiya si Rafi Tulfo bago ma-realize ng mga Tulfo natin na hindi lang ginagawa ni Rafi Tulfong circus
no, ang Senado. But yung manner niya, yung approach niya, lahat mali. Lahat mali. Oh, babalikan ko na naman, iko-quote ko na naman dito si Attorney Libayan. Hangga't hindi nyo nararanasan ang nararanasan ng pinatulfo, hindi nyo maiintindihan yung pakiramdam na kayo ay naakusahan kahit wala namang kayong kasalanan. Diba? So, hanggang sa cheerer pa kayo, hindi nyo maiintindihan. Kung ano siya rito, sa Senado, ganun din naman siya sa RTIA. Diba? Nagre-rely lang siya lagi doon sa mga sinasabi ng mga tao. Ngayon, kung hindi niya na ma-identify sino sa dalawang hindi nagsasabi ng totoo, ano ba ginagawa niya? 'Di ba? Lie detector. Buti nga hindi niya pinalay detector test si Calvis. Pero sana ginawa niya para masaya, 'di ba? Pwede ba tayong mag-request kila Senator Amy Marcos na sa susunod na hearing diyan sa ni Yusek Galvez ipatawag itong si Dr. Abadoy o kaya si what do you call that? Si Ka Eric para mabigyan ng crash course itong si Idol. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Pag-uusapan natin later on yung mga naging comment, no? Ni Excel at saka ng kanyang common law partner na si Mikey. Common law ba o asawa talaga? I don't know. Ano pa ba? At saka gusto kong pag-usapan natin yung bagong discovery ni Attorney Libayan. Very interesting yung kanyang naging video the other day. Gusto ko ipasa kay Attorney Claire. Pwede kasi magbigay ng komento rin si Attorney Claire. Kasi, ang gusto kong mangyari, pagbanggain ko yung video ni Attorney Libayan at saka yung isang video ni Attorney Claire about sa conflict of interest. Diba? Anyway guys, I'll see you again in the next video. Bye!